Kumusta kaibigan? Napakabuti ng Diyos sa atin sa araw na ito mga kapatid. Napapasalamat tayo sa Lord sapagkat tayo po'y nagising. It's indeed a blessing from the Lord kapag nagigising ho tayo. Hindi po lahat ng tao sa Pilipinas ay magigising. Pero salamat sa Panginoon sapagkat nandito tayo buhay, malakas at may patnubay ng Diyos sa ating buhay. At dahil po dyan, dapat tayong magpasalamat, mag-rejoice sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Medyo kagabi umulan napansin niyo ba? Dito sa amin sa Bacolod ay umulan kagabi. At nagpapasalamat tayo dahil may tubig na uli kami. Ganyan kabuti ang Diyos mga kapatid sa ating mga buhay. And we would like to thank the Lord sa umagang ito. Atayin natin si Apple. Alas 5:51 sa aking orasan. God bless mga kapatid. At sana mag-enjoy tayo sa ating pag-uusapan sa mga oras na ito. Antayin lang natin si Apple. Shula Arol Ronquillo. Magandang umaga po. Good morning po at sa pamilya nyo. Sabi ni Shula. Bobby Taruk, maraming salamat bro. Salamat for joining. Try pa natin isa. Yun. Diyan na si Apple. Ayan. Morning, Apple. Good morning, Kabrad, at sa lahat. Magandang umaga po. Alright. Start tayo. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix at si Sister Apple. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin po nitong alalayan, palakasin at gabayan ang isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral na simbahang Katolika. Sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo na simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 20 sa buwan ng Pebrero 2025. At sa oras na ito ay paunahan tayo ni Sister Apple sa panandalangin at sa pagbanggit na rin ng Saint of the Day kung meron. Good morning, Apple. Good morning, Kabrad. Let us start and let us remember that we are in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray the Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we we beseech you, O O Lord, Lord, thy grace grace into into our our hearts, hearts, that we, we to to whom the whom the incarnation incarnation of of Christ, Christ, your Son, Son, was made known made by the known by the message of an message of an angel, angel, made by his passion passion, and cross, cross, be brought brought to to the the glory glory of of the his resurrection. resurrection. The The same same Christ Christ our our Lord. Lord. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
Let us offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory be for the intentions of our Holy Father, for his wealth, for his health, and also for the intention of healing for all those who are sick and with hopeless Mhm. cases. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Of the Son, Father, and of the the Son, Holy and Spirit. of the Spirit. Amen. Amen. Good morning. Wala tayong saint for the day, kabrad. Okay. So we have offered the prayer for our intentions of our Holy Mm, Father. mm. Good morning po. Baka meron kang gustong i-announce at i-shout out ang mga kaibigan, kakilala. Just go ahead, Apple. Yes, good morning at salamat po sa lahat ng mga nanood sa program ng 40 yesterday Oo. with DYAF Mhm. 11:43. Good Mhm. morning po sa lahat. At magandang umaga din po sa lahat ng mga parishioners ng Immaculate Conception, Mhm. Bakyas Mansalingan Parish. Magkakaroon po tayo ng Parish Pastoral Assembly sa General. Ito po ay General Assembly sa darating na Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Whole day po ito. At lahat po ng parishioners ng Immaculate Conception ay inaanyayahan na dumalo. Ito po ay para sa ikabubuti ng ating parokya. At patuloy pa rin pong nagdadasal at i-invite ng leaders ang ating Latin Rosary Missionaries sa lahat ng gustong sumali. Just type Latin Rosary Missionaries sa Facebook po. And Mhm. pakikita nyo po ang Facebook page nila. Mhm. Sumabay po kayo at you can send your intentions, mga gusto ninyong ipadasal para sa mga kaluluwa, Mhm. kahilingan, para sa kagalingan, and we will pray for your intentions. Good morning at salamat din sa lahat ng mga nanonood ngayon. Nakasama natin. Magandang umaga po sa inyo, sa aking mga kaibigan at sa mga mahal sa buhay, sa aking magulang, sa aking mama Emily at Papa Larry, sa aking kapatid na si Ezra, si Lawrence at si Shem. Good morning po at God bless us all. Nawa ay patnubayan at pakaingatan tayo ng ating Panginoon sa araw-araw. Salamat ka, Brad. Alright, Apple, maraming salamat. Have a nice day at God bless sa bawat isa sa inyo dyan. Salamat. Alright, kasama natin si Sister Apple. Siya po ay regular natin nakasama sa ating broadcast from Monday to Friday. Maraming salamat, Apple, at regard sa aking ninong at ninang dyan. Gusto ko munang batiin yung aking may bahay na si Annalyn. Magandang umaga, ma. At yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Magandang umaga rin sa inyo. At sila ay nag-prepare na sa kanilang pagpasok. Opo. Pagbati sa aking mother, kay Mama Elsie. Patuloy natin pag-pray si Mama, nasa ospital pa rin ho. Hopefully ho, ay hindi siya matatagalan doon sa ospital kasi hindi siya na yun doon eh. Opo. Ipagdasal lang po natin na yung kanyang speedy recovery. Ganun din kay Eloisa, pinabati ko si Eloisa Tol, magandang umaga, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bimbem, si Paulo, si Picoy, si Rock, si Esme at yung kanilang mga anak, si Julie sa Kasirunlian, dyan sa bahagi ng Pangasinan.
si Buboy, si Bogs at yung kanilang mga anak. Si Ate Lydia, magandang umaga po. Si Tio Jose at Tia Edna dyan sa Karangalan Village, maraming salamat sa kanyang buong pamilya. At sa lahat ng aking mga kamag-anak dyan sa Palawi, Calulbon, Bira Catanduanes, magandang umaga po. At Lord willing, see you by October po sa inyong kapiyastahan. At ligas po sa inyong parish priest. Maraming salamat. Pinabati ko yung aking parish priest sa San Juan de Pomoceno dito sa Sumag, sa bahagi ng Bacolod, si Very Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang umaga, Pats. Ganun din kay Father Robert Christopher Nobles. At sa aming dalawang seminarians na si Chris Simon Belaong Abadilla at kay Bro Kent Herson Casiano. Si Sister Malu Albarestan, yung aming presidente ng PPC at lahat ng mga opisyales. Si Bro Bernardo Apuyon sa Finance. Mike Sarad, yung aming parish secretary. At yung makasama niyang si Marilyn Logroño at si Jubian Mare. Ganoon din kay Homer Aspan. Maraming salamat, bro. At sa lahat ng mga parishioners dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church na kung saan miyembro si Brad Calix at ang aking buong pamilya. Maraming salamat. Pagbati po sa lahat ng tropa ng CFD sa National. Siyempre si Reverend Father Darwin Gitgano, Bro Wendell Talibong, Jando. Maraming salamat kay Kenneth Alvin Bustamante, Romel Palma, at sa iba pang mga kasamahan natin dyan sa punto por punto. Maraming salamat. Sa Diocese ng Bacolod, si Doc Ray Entila, magandang umaga, Doc. Sa buong pamilya, Christian Paul Gailan, aming presidente. Si Harvey Anki, ang Vice President. Jerry Lou Quiles, ang Secretary. JB Akman, Treasurer. Rodrigo Di Nicolas, ang Auditor. Richard Dalugdog, PIO. Melchor Valenzuela, Sergeant at Arms. Si siyempre Sister Apple Balinas Natal at Natal family, maraming salamat po. Kay Doc Ray Reynold Navarez, magandang umaga. Kay Bro Al Manilla, John Paul Ruby, John Mark Liboon. Sa tropa natin dyan sa Granada, maraming salamat for praying sa ating broadcast. Kay Bro Gerard Padoloso, ang presidente. Kay Pipito Barbon, ang vice, at sa lahat ng mga kasama natin dyan sa Granada, ganoon din sa Talok at sa Kabangkalan. Kay Thea Marie Pescador, magandang umaga. Kay Marjorie Batay Nagtoto, God bless mga kapatid. Shoutout kay Buds dyan sa Legazpi, Albay. Shoutout daw sa kanyang pare na si Father Totoy. At sa lahat ng aking mga fellow catechists dyan sa aming training, sa catechetical training, magandang umaga po sa inyo. See you sa Saturday. At sa aming coordinator na mahusay na si Mrs. Vanessa Sabit Molieno, magandang umaga, Ma'am Vanessa. Shoutout kay Reverend Father Henry Pineda dyan sa Little Way Seminary dyan sa Kabangkalan. At yung isa sa mga spiritual advisors natin ito, si Reverend Father Henry Pineda. Kay Jesus Bayoneta, magandang umaga, bro, sa buong pamilya. Sister Mercy ng Pauline Media at lahat ng staff, magandang umaga sa inyo mga kapatid. Samanawa kayo ng Lord sa maghapong ito. Shoutout kay Father Edito Banyo, Father Albao ng San Isidro Paris dyan sa Banay-Banay, Davao Oriental. Mula ito kay Rene Boy Kalimpong. Shoutout kay Reverend Father Greg Vega, Reverend Father Gabriel Torres, Reverend Father Eduardo Musli dyan sa San Lorenzo Ruiz. God bless. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, Bro Chabi Martin, Bro Boots Uy, magandang umaga. At sa kanilang mga elders na sina Pabs Gonzales, John Inglis, sa All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Sa grupong PESMA Plus, dyan sa Israel, God bless mga kapatid, at sa inyong broadcast, na hangad ko po ang tagumpay ng inyong broadcast mga kapatid. Sa buong tropa ng Latin Rosaries Missionaries, God bless mga kapatid. Alright. Gusto rin natin i-acknowledge bago tayo dumako sa ating gospel for today. Ang mga shares po natin ng videos, Ate Yam Montejo, Corazon Gagi, Alben Bahan, Brad Ang Cortez, dyan sa Kabangkalan.
kay Agaton Ray Alfante, kay Bobby Taruk, Rene Boy Kalimpong, Darling May Peñaflor Sibonga, Mariby Cabato Largo, Ebenezer Pastor, Sonet Senas, Timbal Oni Bahian, kay Ordinaryong Katoliko, salamat, kay Puro Katoliko, Southwind Garcia Weldon, Jasalubia, Lumbia Cagayan de Oro, kay Joshua Paminta Gasapo, kay Ling Marquez, Jermeline Honasan Balahadja, Philip Cesar Herrera, at kay Ate Ami Jokino Sano dyan sa Fuji, Japan. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Mga kapatid, yung sitwasyon ng ating Santo Papa ayon sa Vatican News ay nasa stable naman daw ho na kondisyon ng ating Santo Papa. Hindi ko lang alam sa mga oras na ito ha. Yung kanyang blood exams ay nagpakita ng slight improvement. So panalangin pa rin natin sa ating Santo Papa na Francis na patuloy siyang tulungan ng Lord sa kanyang sitwasyon. Alright, tayo po ay dadako sa ating gospel for today, Mark chapter 8, verse 27 to 33. Sabi po rito na Jesus went on with his disciples to the villages of Caesarea Philippi. And on the way, he asked his disciples, who do people say that I am? And they answered him, John the Baptist, and others, Elijah, and still others, one of the prophets. He asked them, but who do you say that I am? No, Peter answered him, you are the Messiah. And he sternly ordered them not to tell anyone about him. Now then he began to teach them that the Son of Man must undergo great suffering and be rejected by the elders, the chief priests, the scribes, and be killed. And after 3 days, rise again. He said all this quietly, openly. And Peter took him aside and began to rebuke him. But turning and looking at his disciples, he rebuked Peter and said, get behind me, Satan, for you are setting your mind not on divine things, but on human things. Mga kapatid, kung lalagyan mo ito ng title, ang title natin dito sa Tagalog, ano ang pagkakilala mo kay Jesus? Okay? O gaano mo siya kakilala? Ibig sabihin mga kapatid, it speaks of a relationship. Gaano mo kakilala yung partner mo sa buhay? Gaano mo kakilala si Mrs.? Gaano mo kakilala si Mr.? Gaano mo kakilala ang iyong mga anak? Gaano mo kakilala ang iyong best friend? Alam mo, sa isang relasyon, napakahalaga po yan. Yung makilala ang bawat isa. And it takes time. Nung nanliligaw pa lang po, di ba tayo? Sa ating mga partner na ngayon. Mahaba-habang panahon di ho ba? Of course, at least sa isang taon, makikilala mo na. Akala mo, kilala mo na nga, di ba, na isang taon. Pero nung kayo ikinasal, nung kayo ay nagkaroon na ng mga anak, nagkaroon na ho ng di ba? Unti-unting nag-a-unveil, no? Dahan-dahang nagpapakita at nagpapakilala yung partner mo. Unti-unti, hindi niya binibigla yun di ba? Po dito gano'n na eksena. Tinanong po yung mga alagad, sabi ni Jesus, anong balita sa mga tao? Anong sabi nila tungkol sa akin? Ang nasaga po nilang balita, kayo daw ho si John the Baptist. Kayo daw ho si Elijah. Isa daw ho kayo sa mga propeta. Ito, mga taong binanggit na ito, si John the Baptist, Elijah,
mga ginamit ng Diyos ito sa Biblia, sa Bagong Tipan at sa Lumang Tipan. Lalo na si John the Baptist, di ba? Na pinsan ni Jesus. Forerunner, kung tawagin. Nauna kay Jesus, inihanda ang daan, at nabalitaan din ni Jesus na siya ay pinugutan ng ulo dahil sa isang sayaw. Ito yung pagkakilala ng tao sa paligid noong unang panahon. Sabi nila si Jesus daw, siya daw si John the Baptist. Napagkamalan. Siya daw si Elijah. At siya daw isa sa mga propeta. At sabi ng Lord sa kanila, o kayo naman, ano pagkakilala nyo sa akin? Siguro, nung sinabi ng Panginoon yun kung siguro isa ka sa mga nandun, sa mga alagad, 12 yan . Ano kaya ang reaksyon mo sa tanong ni Jesus? But who do you say that I am? Pero kayo, ano sabi niyo tungkol sa akin? Ano sasabihin mo? Baka uutal-utal po yung iba sa atin, di ba? Baka yung iba nag-iisip pa. Yung iba baka loading pa. Pero kagyat na sumagot si Pedro na siyang spokesman ng grupo. Ang sabi ni Peter, you are the Messiah. Pag sinabing Messiah po, the Anointed One, you are the Christ. Yun po ibig sabihin. Ang pinapahiran po ng langis ang priest, prophet, and king. Yun po yung sinabi ni Pedro kay Jesus. Messiah po kayo. Although hindi pa niya naintindihan na si Jesus ay siya ring hari. Siya rin propeta. Mga kapatid, anong pagkakilala mo kay Jesus? Siguro iba sa atin magsasabi, Brad Calix, si Jesus healer. Kaibigan siya para sa iba. Barkada, tropa lang. Si Jesus, tingin ko sa kanya parang ambulansya siya . Pag kailangan ko siya, pag medyo critical ako, andyan siya. Siguro tingin ng ibang Katoliko kay Jesus parang Bombay. Pag nagipit ako sa pera, lapit ako sa kanya. At antimano may sagot. Kaya lang mataas ang interes. Pero hindi naman ganun si Jesus, di ba? Anong tingin mo kay Jesus? Isang ordinaryong karpentero lang ba? Napipitsugin? Anong tingin mo kay Jesus? Anong pagkakilala mo kay Jesus? Tagapagligtas ba? Siya ba yung nagmamaniobra ng iyong buhay o piloto ng iyong buhay? Mga kapatid, marami kayong pwedeng isagot kay Brad Calix kung ano ang pagkakilala niyo sa Panginoon at gaano niyo siya kakilala. Opo. At matapos sabihin to ni Peter kay Jesus, sabi niya, huwag niyo ipagsasabi to . Narinig niyo ng mga alagad. Sabi ni Simon Peter, you are the Messiah. You are the Anointed One. You are the Christ. Pero mamaya magbubulaga ho tayo sa eksena. Ito na yung pangalawang eksena. Tinuruan ng Panginoon itong mga alagad niya. Yung Son of Man dito ay tumutukoy po yan kay Jesus. Sinabi niya na ang anak ng tao ay sasapitin niya yung great suffering. Hindi lang basta paghihirap, kundi
matinding paghihirap and be rejected. Sino ang magre-reject sa kanya? Mga taong simbahan, mga elders, mga chief priest, mga scribes. At pangatlo, siya ay papatayin. Pero sa kabila nito, siya ay mabubuhay. Etong tatlong bagay na ito, yung great suffering, rejection, at yung pagpatay kay Jesus, ito yung hindi nila matanggap. Akala kasi nila kapag yung Messiah, hindi na pwedeng sapitin tong bagay na ito. Kasi nga, tandaan nyo, nung una pa man, ang nasa isip ng mga alagad na klase ng Messiah ay may pagkaharing David na ililigtas sila mula sa pagkaalipin. Tandaan nyo, maraming umalipin sa Israel mula pa sa lumang tipan. Pinagpasahan po sila ng malalakas na bansa hanggang sa bagong tipan. At sa panahon ni Jesus, mga Romans po ang namamayagpag na grupo. Mga Romans ang sumakop sa Israel. Kaya itong suffering na ito, itong rejection na ito, itong mamamatay ang Messiah, wala to sa konsepto nila. Wala po. Po sa kabila nito, ang sabi ni Jesus, pagkatapos mangyaring tatlong bagay na yan, muli ako mabubuhay. Pero anong reaksyon ni Peter? Tandaan nyo, si Peter yung nagsabi na you are the Messiah, you are the Christ. Nung marinig niya yung turo ng Panginoon Diyos, kinuha niya sa ang eksena nito, parang tansya ko habang nagsasalita ang Panginoon, lumapit si Peter, hinawakan siya dito at dinala siya sa isang gilid at sabi niya, nirebuke niya si Jesus. Anong klaseng personality meron tong mama na to na si Simon Peter? Mapusok ito eh. Padalos-dalos. Hindi nag-iisip ng mabuti. Yung bang, ganun ka ba? Di ba? Na pag may narinig ka, may nakita ka, mabilis ka mag-react. Ito si Peter. Napaka, impulsive. Nakikita nyo ba sarili nyo kay Peter? Nirebuke niya si Jesus eh. Ngayon, si Jesus naman yung nagsabi sa kanya. And he rebuked Peter. Sabi niya, get behind me, Satan. Ano ibig sabihin yan? Kausap ba ni Jesus si Satan? Hindi ho. Kaya ho, pag nagbabasa ho kayo ng Biblia, mag-ingat ho kayo. Kasi hindi ho lahat na nababasa nyo literal. Kaya nga ho, importante dyan, malaman nyo yung figure of speech. Po. Yan ba'y literal? Na get behind me, Satan? Ang tingin niya ba kay Peter si Satan? Yung ba yan? So mahalaga ho, pag nagbabasa tayo, meron tayong proper understanding. Kaya ho, delikado ho talaga doon sa mga walang formal training sa paaralan ng Biblia na basta lang magba-Bible sharing na hindi nga alam yung mga pasikot-sikot. Delikado ito eh. Kapag magkamali ka ng basa rito, tas interpret mo si Peter, si Satan, magtatayo ka ng panibagong sekta na ipaparehistro mo. Ang pangalan ng simbahan mo, Get Behind Me, Satan. Ano po ibig sabihin yan? Mga kapatid, na-impluensyahan po ni Satan si Peter nung pagkakataon na yon. Na bakit sinabi ni Jesus kay Peter na get behind me, Satan? Pinaliwanag po dyan, for you are setting your mind not on divine things, but on human things. Kung ikaw si Peter, anong nasa isip mo, bakit nirebuke mo si Jesus? Dahil ba hindi mo
tumatanggap yung sinasabi niya na great suffering, rejection, at siya ay mapapatay? Eh, bahagi yun ng proseso, bahagi yun ng overall plan ng God the Father. Na ang God the Son, na si Jesus, na isinilang ng mahal na Birheng Maria, ay sasapitin niya itong tatlong bagay ho na ito. Na He will suffer much, siya ay marireject ng mga tao, lalo na yung mga religious people, at pagpapasya sila na patayin po siya in the process. Pero nakaligtaan nila yung bahagi ng kwento na siya po ay muling mabubuhay. Get behind me, Satan. Mabigat to ito. So makikita natin dito mga kapatid, possible pala na maimpluwensya ng isang may relasyon kay Kristo ni Satan. Kasi nangyari kay Peter na siya po ay he was influenced by Satan. Nagkaroon siya ng satanic attack sa kanyang mind. Tandaan nyo, inaatake ng Diablo first and foremost yung mind natin. Yung ating isip. Pag naapektuhan ho ng Diablo yan, bumababa po yan sa ating mga mata, sa ating ilong, sa ating bibig, sa ating pandinig, bababa sa ating puso, kikilusin ang ating mga kamay, ang ating mga paa, para mawala tayo sa kalooban ng Diyos. Meron din kapangyarihan yung Diablo, pero limitado lang. Hindi forever. Walang forever kay Satan. Temporary lahat ang galaw niya. Sa ngayon, namamayag pagsisitan. Pagdating sa social media, maraming Katoliko yung napapaikot ng Diablo dahil sa maling gamit ng social media. Pinapaikot tayo ng Diablo. Hindi natin namamalayan na nawawala na tayo sa kalooban ng Diyos. Itong get behind me, Satan, mabigat po ito. Sinabihan ni Jesus si Simon Peter, get behind me, Satan. Mga kapatid, anong makikita natin dito sa eksena na to? Mahalaga kung ano yung pagkakilala mo kay Jesus. That's number one. Ano pagkakilala mo kay Jesus, kaibigan? Kasi yan po yung magde-determine kung gaano kalalim yung spiritual life natin. Yung ating spirituality. Hindi yung pagiging religious Masyadong mababaw yung pagiging religious. Yung ating spirituality. Kasi pwede ka lang sa ritual Pero dapat yung ritual na yan, bumababa yan sa ating puso, naapektuhan yung ating buhay, nagbabago tayo. Hindi tayo go with the motion na marami tayong ritual bilang Katoliko. Hindi lang ho ritual ang pinag-uusapan. Ang mas importante dyan, nababago ba yung buhay natin? Meron ba tayong impact sa ating pamilya? Yung sinasabi ba ng community sa atin, okay naman tayo. Nagiging balance ba yung pananaw natin sa buhay? Importante lahat yung mga ritual, pero hindi lang dapat doon. Kundi merong epekto to sa atin, sa ating buhay pananampalataya. Pangalawa, mga kapatid, importanteng malaman natin, huwag tayo lumabas sa overall plan ng Diyos sa ating buhay. Dito, ang pinaka-overall plan ng God the Father, si Jesus, magsasuffer. At pinaliwanag dito, anong klaseng suffering? Great suffering. Pangalawa, rejection. At siya po ay papatayin. Huwag nating tanggalin sa kwento yan. Paniwalaan natin yan. Yan yung prosesong dinaanan ni Jesus. At naniniwala ko, yung mga naunang santo sa atin, pinagdaanan nila ito Nag-suffer sila, tinorture nga sila. Yung mga saints natin, di ba? They were rejected. And eventually, martyrdom. Nagbuhay sila ng buhay alang-alang sa pananampalataya kay Jesus.
na pwede mangyari yan sa ating panahon. Maulit po yan. At itong resurrection, inaantay din ho natin to balang araw. Pangatlo, mga kapatid, posible na maimpluwensyahan tayo ng dyablo sa araw-araw. So anong gagawin natin para hindi mangyari ho ito? Number one, ayusin natin ang relasyon natin sa Panginoon. Paano? Basta tayo ng Biblia. Manalangin po tayo. Maging ayusin natin yung ating pamilya. Mag-i-involve tayo sa gawain ng Panginoon Diyos. Siyempre, medyo ingatan mo lang to ha. Kasi maraming busy ngayon sa simbahan. Alam mo ba na isa rin sa mga gusto ng dyablo na busy ka sa simbahan? And then you will neglect your personal piety. Kasi ang tendency nating Katoliko, pag marami tayong ginagawa sa simbahan, involvement, nakakaligtaan mo yung personal mo eh. Less yung pagbabasa mo ng Bible, less yung reflection natin. At ang masama nito, yung pamilya natin nagre-reklamo sa atin. Kasi busy ka sa simbahan, pero pagdating sa bahay, wala ka na masyadong panahon. Natutuwa ang dyablo dyan. Tandaan nyo, no? Hindi ito paramihan ng ministry. Importante yung ministry kung saan ka involved ngayon, yun ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Hindi ibig sabihin marami tayong ministry, natutuwa ang Diyos sa atin. Hindi ho. Hindi ito paramihan. Doon ka ba talaga? Sakto ka ba doon? Nasa tamang posisyon ka ba? Baga sa basketball? Kasi kung ikaw ay forward, hindi ka pwede sumentro. May kanya-kanyang role yan sa church eh. Oh, dito ako effective sa online. Ba't ako pupunta pa sa ibang ministry na hindi ako effective doon? Ano, kinakalat ko lang yung sarili ko para masabi marami akong ginagawa? Ang issue doon, are you effective doon sa ministry? Ang tao ba nagsasabi, Brad, nag-cheer ba yung tao? Tuloy mo yan, dyan ka lang, pwesto ka na, okay ka dyan. Dyan ka na. O spread out natin masyado yung sarili natin na wala na tayong panahon sa sarili natin. Mga kapatid, let me challenge you, my fellow Catholics. Napaka-importante ho. Yung ating relasyon sa Panginoon Diyos ay bantayan po natin. Opo. Bantayan po natin. Kasi kung di natin babantayan yan, ang dyablo natutuwa eh. Alam niyo naman, ang dyablo nasa tabi-tabi lang din. Eto nga, hindi nakalusot si Simon Peter eh, na-impluwensya ni Satan eh. Kasi iniisip niya pang sarili eh. Hindi niya naisip hindi niya nasabayan yung overall plan ng God the Father kay Jesus eh. Na itong tama yung sinabi niya na you are the Messiah, you are the Christ. Tama yun, sakto yun, check. Pero sa proseso, hindi niya na-gets eh. Parang tayo, di ba? Hindi natin nag-gets yung kalooban ng Diyos minsan. Bakit? May problema tayo sa relationship eh. Hindi tayo nagbabasa ng Word of God. Pasimba-simba lang tayo kung trip natin. Di ba? Hindi natin na-discern yung mga bagay-bagay kasi nga, may problema na tayo sa relasyon kay Lord. Anong gagawin mo? Di balik ka sa relasyon, ganun lang naman yun eh. Balik ka, nagkulang ka, hindi ka masyado nagsisimba, naging busy ka, balik ka lang sa Lord lagi. Importante may small group. Sa amin ho, no, ako ay pastor pa, meron kaming small group eh. Ako bilang pastor, may grupo ako ng mga seasoned pastors. Hindi ako sumasama sa mga batang pastor kasi anong matututunan ko sa mga batang pastor? Doon ako sa mga seasoned pastors na mga 40 pataas na sa ministry. Bakit? May matututunan ako doon eh. Isa sa mga bata na wala naman masyado experience sa gawain ng Panginoon Diyos eh. Mga hindi naman masyadong seryoso sa gawain eh. Wala akong mapapala doon. Doon ako sa mga talagang nagmamature sa Panginoon. Yung kanilang ministry, may nangyayari. May impact. Dapat sa grupo natin, meron tayo ganong small group
na pwede mong takbuhan na pagka medyo sugatan ka bilang sundalo, na naiintindihan ka, na tanggap ka pa rin sa kabila ng pagbagsak mo, ay na kailangan natin. Hindi natin kailangan yung grupo na ng mga na feeling righteous. Ang grupo natin na feeling parang hindi nagkakamali. Huwag ka sumama sa ganung grupo kasi mga hipokrito yun. Doon tayo sumama sa mga grupo na totoong katoliko na nagmamalasakit at hindi kayo judge. Yung totoong may concern sa'yo. Talagang pag sinabi niya, Brad, pinagpipray kita maski na nagka-problema ka sa Panginoon Diyos. Nagdadasal kami para sa'yo. Yung bang open arms sila sa'yo? Medyo bumalentong ka sa relasyon mo sa Lord, ilang buwan kang nawala sa simbahan, nag-focus ka sa ibang bagay, binanatan ka ng dyablo, bumagsak ka, tapos na-realize mo, bumalik ka dun sa simbahan, may small group ka ron, tanggap ka ng grupo na yun. Yun ang kailangan natin sa simbahan katoliko. Yung mga hindi nagpapanggap na katoliko. Yung bang kapag ka nagkamali ka, Brad, halika rito. Ay, alam namin sugatan ka eh. Halika, Brad. Tapos, pinagdadasal natin. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka kasi nasaktan eh. Bahagi tayo ng katawan eh. Di ba? Huwag ka sumama sa grupo na nakaganon. O ano, balik-balik ka rito sa simbahan matapos na kalahating taon kang nagpunta kung saan. Anong klase ka? Yung mga gumaganon. Hindi mo kailangan yun kasi sugatan ka na eh. Makakarinig ka pa ng ganong mga banat. Nag-away na kayo mag-asawa, nagkahiwalay na kayo eh. Yung mga ganun ba? No? Dumaan ka sa isang matinding pagsubok, ang kailangan mong grupo, yung tatanggap sa'yo, na willing kang samahan sa journey mo. Huwag ka sumama doon sa mga grupo na feeling righteous. Yung mga nag-feeling righteous, hindi totoo yan eh. Makikilala mo yan sa parokya nyo. Dami niyan. Puntahan mo yung mga matitino na mga katoliko na matatagal na. Yung mga tahimik lang. Mga tahimik lang na seryoso kay Lord. Oh, alam mo yun, tahimik lang pero may ginagawa. Involved sa evangelization. May ministry, hindi naman hindi naman pabebe. Yun yung mga puntahan mo. Yung mga tao na may mapapala ka sa kanila, hindi yung puro yabang, nakapwesto ang yayabang. Kala mo mga Diyos dyan sa parokya nila. Magsitigil nga kayo. Alam mo, nasasabi ko yan mga brad. Kasi tao tayo eh. May napapansin tayo. Of course, kapag kami napapansin ka, pasensya na kayo, kumakapit. Pag may napapansin ka, sa'yo na lang yun. Siyempre, alam nga naman magkwento-kwento ka pa. Hindi mo kailangan magkwento eh. Sarilinin mo yung napansin mo sa parokya mo. Magdasal ka. Bigyan ka ng Lord ng mga matitinong tao dyan. Na merong concern sa Panginoon. Yun ang hanapin mo. May concern sa Panginoon. Na sasamahan ka sa journey mo. Yun eh. Ako naghahanap ako eh. Naghahanap ako ng mga paring matitino. 'Di ba? Ang ibig sabihin paring matitino, may takot sa Diyos. Mga pari na medyo maedad na sa akin. Kasi pag batang pari pa yung kausap ko, medyo alanganin ako eh. Hindi ako sa medyo bata sa akin eh. Oo. Doon ako sa medyo may edad sa akin. 54 na ako. So, ang gusto kong mga paring talagang meron ako mapapala, yung mga 60. Bakit naman, Brad Calix, gano'n yung kursonada mong mga pare? Ikaw naman, no? Number 1, experience. Lamang na yan doon sa mga bagong mga pare lang, di ba? Pagdating sa academic, di lamang na lamang yan eh. May matututunan ako dyan. Marami ako matututunan dyan. Baka mag-jot down notes pa ako dyan. Sabihin ko sa kanya, Pads, may oras ka ba sa akin? Meron ka bang, may once a week ka ba sa akin? At least isang oras. Medyo maselan lang ako sa mga kinakausap kong tao. Opo. Ayoko kasi ma-aksaya yung oras ko eh kasi napaka-precious yung oras ko. Doon ako sa mga tao may mapapala ako. Ngayon, sa mga medyo bata-bata pa pero
nakikita ko na yung spirituality matindi. Meron talagang nangyayari sa buhay niya. Makikinig ako doon. Maski na bata pa yon. Hindi ko ina-undermine yung mga bata, pare. Hindi. Pero selective lang ako. Hindi ako basta-basta nakikinig kung kani-kanino. Madideserve mo naman yun eh. Oo. Hindi porke nakapwesto sa simbahan na meron siyang ministry head siya, makikinig ako. Pag-aralan ko muna yung tao. Kumusta ba yung tao? Background check muna tayo. Kamusta pamilya niyan? Baka naman nakapwesto lang yan, pero ang pamilya niyan, away ng away yan. Ang hirap, di ba? Oh. I hope you understand, mga kapatid, no? Hindi naman tayo nag-ano dito. Kundi lang po yung reality, mga kapatid. Manatili po kayong Katoliko, huwag na ho kayo lumabas ng simbahan kasi ma-stress po kayo. Dami na pong sekta ngayon. Huwag na ho kayong lumabas-labas pa kasi nakaka-stress ho yan. Stay po talaga kayo sa simbahan, mag-aral tayo, i-maintain natin yung ating state of grace, no? Na lagi tayo nagsisimba, etc. Napaka-importante po yan. Alright, second segment natin, tayo ay usapang ano ba ngayon? Huwebes. Okay, let me check. Okay, usapang trabaho po tayo, mga kapatid. Question. Ilang porsyento po sa Pilipinas ay may mga trabaho? Ilang porsyento po yung mga manager? Ilang porsyento po yung mga executive? Gaano karami ang trabaho sa Pilipinas? Ang gobyerno ba natin can really provide na trabaho para sa mga nag-graduate to taon-taon? Isa po yan sa major concern natin, mga kapatid. Kung babasahin niyo po ang mga pahayagan 10 years ago, alam po ba ninyo ang Pilipinas, marami nag-graduate ho dito, marami nagtatapos sa kolehiyo, pero they ended up nagtatrabaho sa fast food chain. Lumalabas ng bansa, nagiging OFWs. Why? Walang sapat na makinarya ang Pilipinas para i-provide yung trabaho para sa mga nagtapos na ito. Halos majority nag-iisip lumabas ng bansa. Bakit? Walang opportunity sa Pilipinas eh. Natandaan mo, yung reality sa Pilipinas ito, hindi masyadong mahalaga kung anong tinapos mo rito. Ang name of the game sa Pilipinas, kung sinong kilala mo. Ano kung summa cum laude ka? Ano kung cum laude ka? Mas makakapasok pat i-hire yung kakilala nung may-ari ng kumpanya kaysa ikaw na cum laude. May halong politika sa Pilipinas yung trabaho. Sinong kilala mo, sinong backer mo, yun ang inuuna. Magtataka ka nga eh. Marami ka nang na-applyan sa Pilipinas pero yung papel mo nasa ilalim eh. 'Di ba? Minsan pakiusapan yan, pare. Nandyan yung anak ko eh. Pare, tulungan mo naman yan oh. Ganun ang usapan sa Pilipinas. Hindi ibig sabihin nag-apply ka, fresh graduate ka sa college, maski na anong kurso mo, tatanggapin ka na kagad kinabukasan. Walang ganun. Ang reality, sinong kilala mo? Sinong backup mo sa loob na po proseso ng papel mo? Magugulat ka eh, yung mga hindi nga masyadong nag-aral eh, natatanggap eh. Hindi nga tapos eh. Kulang-kulang yung requirements eh. Ikaw na kompleto ka sa requirements, feeling mo talagang overqualified ka na nga sa posisyon na ina-applyan mo, tapos marireject ka pa. Tapos sasabihin nila sa interview, tawagan na lang namin kayo ha. Pag sinabi nila na tawagan na lang kayo, hindi ka sigurado doon. Kaya kung mag-a-apply ka, apply ka sa 3, 4 na iba't ibang kumpanya. Di ba? Pero hindi ka sigurado. Mag-aantay ka ng ilang taon. O, nainip ka ngayon. Anong gagawin mo nainip ka? Di apply ka doon sa fast food chain. Maski pa paano may
nangyayari sa'yo. Pero ang tanong, sulit ba yun sa tinapos mo? Accountancy tinapos mo eh. Oh, tapos nandun ka nagtatrabaho sa burger? Ang laki ng ginastos sa'yo ng parents mo, tapos ang trabaho mo lang, nasa mall ka lang? Di ba? Ganun sa Pilipinas. Kaya, sa totoo lang mga kapatid, isipin nyo ha, may kinalaman yung edukasyon. Anong klaseng edukasyon meron tayo sa Pilipinas? Tapos yung issue ngayon, may kakayahan ba ang Pilipinas mag-generate ng trabaho para sa mga nag-graduate? Ang sagot, wala. Maski sinong kausapin nyo, wala tayong capacity sa Pilipinas. Kasi kung may capacity yan, yung nanay ko, noong 1986 nag-abroad. Bakit kailangan mag-abroad? Meron bang opportunity sa Pilipinas noong panahon na yon? Wala. Matagal nang lumalabas sa mga Pilipino. Puro forma yung mga nakaupo natin sa pwesto eh. Puro sila-sila yan eh. Gagawa ng batas. Eh tignan mo yung mga manggagawa kung magkano yung sweldo. Di ba? Ayon po sa datos eh, ang isang pamilya na meron 2 anak, dapat ang sweldo sa isang araw, 1,000 mahigit para disente na mabubuhay yung pamilya. Magkano sweldo sa Maynila? Magkano sweldo ang provincial rate? O, tapos may mga employer pa tayo na wala sa hulog. Yung kanilang mga empleyado, hindi nila binabayaran ng PhilHealth, hindi, walang pag-ibig, walang benepisyo. Tapos inuutakan pa nila yung mga taga-probinsya. Marami yung taga-probinsya nagpupunta ng Maynila. Bakit to? Nagbabaka sakali maging maayos ang buhay. Pero they ended up, ando sila sa squatter. Taga-Maynila ho ko eh. Alam ko nangyayari sa mga kababayan natin eh. Interviewin mo sila. Brad, taga saan ka? Visayas area. Brad, taga saan ka? Mindanao area. Nagpupunta sila ng Maynila, akala nila na andun yung gold eh. Ang hirap ng buhay sa Maynila. Akala lang nila yon. Masarap ang buhay sa Maynila. Sa Maynila, lahat ng galaw mo pera. Sa probinsya, kung nagtatanim ka rito, mabubuhay ka rito. Pwede kang makahingi dyan sa kapitbahay mo ng ng mga gulay-gulay. Sa Maynila, hindi ka pwedeng humingi doon. Lahat ng galaw mo ron, may pera. Magkano renta doon? Mahal po ng renta doon eh. Maliit lang ho na space na doon sa Maynila eh. Mahal po talaga eh. Eh yung kuryente mo sa katubig, yung pamasahe mo ron araw-araw. Sa Manila ho, eh, ang ano ho doon, 13 pesos. Minimum 13. Kagagaling ko lang ho ng Maynila eh. Sa jeep, 13 pesos. Tapos sa kada 1 kilometro, dagdadagdag pa ho yun. Iba na ho yung buhay natin dito. Kaya ito yung concern natin bilang Katoliko. Ang tanong sa iyo ngayon, ito, may trabaho po ba kayo? Ito mabigat sa atin sa totoo lang, sa ating mga tatay. Ako honestly, hindi ako nag-earn eh. Okay, ever since. No, ako'y pastor pa. I mean, hindi ako nagtatrabaho na secular kasi matagal akong pastor. Full-time ako eh. Yung support ng grupo ko, intact po yun. Kaya pagka ako po ay nagpupunta kami sa isang lugar, hindi pwede sa grupo namin na magpupunta ka sa isang lugar kasama mo, pamilya mo, hindi kompleto yung support mo. Sa grupo ko, kompleto yun eh. Kompleto po yun. May sweldo ako tawagin. Hindi ho allowance, sweldo. Meron akong SS, etc. Yun po, naranasan ko po yan. May 13-month pay po ako bilang pastor. Hindi kami allowance. Kasi mamamatay ka dyan pag allowance. Ano yan, pambinata, allowance? Hindi, kung may mga anak ka eh, di ba, nag-aaral yan eh. So, taon-taon yan na dadagdagan yung sweldo.
Naranasan ko po yan. Naranasan ko yan. Medyo sa panahon na ito, wala na ako niyan. Ang nag-earn po yung aking misis. Kaya lang, yung sitwasyon ni mama, ilang linggo na siyang di nakapasok dahil sa kanyang karamdaman. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan, may trabaho po ba kayo? Hindi ba masakit sa pamilya kapag hindi tayo nakapagpo-provide, di ba? Masakit yan sa pamilya pag hindi tayo nakapagpo-provide. Bakit kayo walang trabaho? May sakit po ba kayo? May edad na po ba kayo? Walang opportunity o tamad lang? Medyo mabigat, di ba? Pero maganda po yun na kailangan natin pag-usapan lang yan kasi hindi pwede nagba-Bible study tayo pero nakakaligtaan natin yung ating pamilya. Kasi yung trabaho, biblical po yan. Biblical po yan. Kung hindi sana nagkasala yung ating unang mga magulang, wala naman tayong trabaho ngayon eh. Hindi naman natin kailangan magbanat ng buto eh. Hindi ba't parusa yan ng Diyos sa tao? Sa Genesis? Dahil sila'y sumuway sa kalooban ng Diyos, anong sabi ng Panginoon sa babae? O simula ngayon pag nanganak ka, may hirapan ka. Lahat ng gusto ng asawa mo, susundin mo yan. Parusa yun eh. Oh, sa mga lalaki naman, nasabi kay Adan, simula ngayon, bago ka kumain, pagpapawisan mo yan, magbubungkal ka ng lupa. Ay, hanggang ngayon yun eh. Hindi ho madali ang buhay. Opo, hindi madali. Kailangan mong kumayod. Kaya nga bilang Katoliko, ang tanong sa atin, kamusta naman tayo bilang Katoliko? May trabaho ba tayo? Eto lang pakiusap ko lang. Kung may trabaho misis natin, kung tayong mga tatay nasa bahay, responsibilidad natin ayusin yung bahay. Kasi nagpalit ka ng wala kang trabaho eh. Anong gagawin mo? Katulad ko, full-time ako sa ministry. Ever since hindi ako nagtrabaho full-time ako bilang pastor eh. Dito ko binuhay yung pamilya ko eh. Meron akong suporta eh. O ngayon, wala akong 4 na taon na humahigit, wala naman akong fixed income. Wala. I live by faith. I live by the gifts. Pag walang binigay yung tao, tahimik lang din ako. Pag may binigay yung mga kapatiran, masaya ako. Nailalabas ko yung misis ko. May masarap kaming pagkain. Kontento lang ako. Ito pakiusap ko. Kung wala kayong trabaho ng mga tatay, ayusin natin yung bahay. Yung mga anak ko, pumapasok yan. Pagkatapos ko mag-broadcast dito, ano mangyayari? Punta ako misis ko, inaasikaso ko. Maghapon kami magkasama. Naghuhugas ako. Naglilinis ako sa bahay. Kasi yun ang yun ang part mo eh. Ngayon, kung Katoliko ka, barumbado ka ng konti, hindi mo gagawin yan. Masabi mo, ako tatay dito. Brad, totoo naman yun eh. Pero ang problema, wala kang trabaho. Maaati mo ba yan? Misis mo, pagod na pagod, siya pa maghuhugas, siya pa magsasaing, siya pa maglilinis siya ng paligid. Konsyensya mo na lang yun eh. Ako nagagawa ko nga yun, ikaw hindi mo kayang gawin. Ano ka? Hari? Pinapatawa ko lang kayo kasi nga, marami mga Katoliko na hindi naintindihan yan eh. Wala nang trabaho tapos nakahilata pa maghapon nagne-Netflix. Di ka ba nahihiya sa asawa mo? Tapos asawa mo OFWs, tumatanggap ka lang ng remittance ng asawa mo na wala kang kapagod-pagod tapos hindi mo maayos yung bahay. Yung mga anak mo hindi mo nga masundo kung kailangan sunduin yon, di ba? O natatawagan mo ba yung misis mo na OFW? O, kumusta mo ba siya? Kinukumusta mo lang ata siya pag malapit na yung remittance eh. O, ganun din kayo na mga babae Pag ang asawa nyo lalaki o OFWs, nagtatrabaho asawa nyo, asikasuhin nyo pagdating. Bagamat ito sinasabi ko, parang usapang pamilya na ito eh, no? Para to bukas eh, o reserve ko na lang yan. So balikan natin yung trabaho. Importante yung trabaho, maganda po kayo kung meron, Kung wala, tumulong na lang tayo. Kung walang opportunity. Pero kung bata-bata pa ho kayo, wag na ho kayo mamili ng trabaho sa Pilipinas.
lalo na kung hindi po kayo nakapagtapos. Dito marami nakapagtapos, fast food chain eh. O tayo pa kaya na hindi tayo masyadong pinalad mag-aral, mag-iinarte ka pa ng trabaho. Maski anong trabaho, basta legal ha. Huwag doon tayo sa illegal kasi delikado po yan. Saka huwag kayo doon mag-i-scatter ha. Involved ka ba sa scatter, Brad? Yan ba yung pinapakain mo sa pamilya mo, scatter? O bunga ng sabong? Sinasabi ko yan, Brad, kasi reality yan eh. Pag Katoliko ka, dapat matino ka. Oh, gone are the days ng mga Katoliko, baliwala sa kanila si Jesus. Sa panahon ni Brad Calix, panahon na to para magising tayo. Uy, tama si Brad Calix, may point yun ah. O huwag ka lang magre-reflect. Dapat pag nag-reflect ka, sabayan mo yan na, Lord, anong gagawin ko? Dapat ayusin ko yung buhay ko. Yan, ganun dapat. Hindi yung nag-reflect ka, oh, mali talaga ako, tama si Lord. Tapos wala ka namang ginawa. Wala rin kwenta yun. Alright mga kapatid ha, at least nakakuha kayo ng masikonte. Huwag kayong magalit sa akin. Sinasabi ko lang yung totoo ha. Huwag kayong magalit. Pag nagalit ka, papangit ka eh. Huwag kang magalit. Tanggapin mo lang yung reality na mali ka, tama si Lord. Ganun lang yon. At yung attitude natin, Lord, baguhin niyo po ako. Yan, ganun na. Huwag mo sasabihin, Lord, baguhin yung misis ko. Mali pong dasal yon. Ang tamang dasal, Lord, baguhin niyo po yung attitude ko. Yan ha. Yan ang tamang dasal. Sige, alas 5:51 na. May announcement ba ako rito? Dali lang ha. O pasalamatan natin itong mga overseas natin. Si Sosimo Inodio. Salamat bro. Diyan sa Ireland. Si Angel Amoma diyan sa Japan. Salamat kapatid. Alex Dugang sa Ohio, USA. Elenita Billete sa Greece. Kay Rosa Tadeo diyan sa Hong Kong. Salamat kapatid. Roberto Galang sa Rome, Italy. Si Kaita Arnel Jawad Sigosio, Malaysia. Usting Pabon Rubines, Silici, Italy. Kay Romel Parado, Perogia, Italy. Arturo Pagarpatan, Sagana, Africa. Salamat po. Kay Rego Perocho sa Kuwait. Kay Alan Janeta dyan sa Hungary. Bro, salamat. Kay James Walter Hibanada Topic sa Canada. Kay Enteng Narim dyan sa Libya. Bro Enteng, maraming salamat sa pananalangin. Kay Eric Cordero sa Singapore. Ariel Berges, Canada. Kay Nathan Rossi Ligan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Mga kapatid, announcement natin, ang grupo ni Pastor Noe Dora ay magse-celebrate sila ng kanilang ika-10 taon ng anibersaryo ng Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines Incorporated. Opo, sa March 4 po yan, dyan sa Lumbia, Cagayan de Oro, sa Pastors Formation House. Shoutout nga pala kay Archbishop Julius Tonel, ang DD, dyan sa lugar na yan sa Cagayan de Oro. Pagdasal natin yung needs, no? Medyo malaki yung kailangan nila Pastor Noe Dora doon sa Cagayan de Oro City kasi nga 10th year anniversary po yan. Hindi po ako makapunta muna dyan. Next year na lang po. Lord willing, next year ay makapasyal po ko dyan. Pagkakaroon dyan ng Thanksgiving Mass for the Gift of Salvation. So ipagdasal po natin yun mga kapatid ha. Ang mga CFD po sa Bacolod ay umeere na sa DYAF. Pag Sabado, merong Historia Sagrada alas 8 na umaga yan hanggang alas 9. Pag Sunday naman ang D1 nga dalan. 1 hanggang alas 2 po yan. Pagdasal niyo po ang mga grupo na CFD sa Bacolod sa kanilang pagbo-broadcast na sana gamitin ng Panginoon Diyos. Sa mga taga Negros, makinig po kayo sa 11:43 dyan sa DYAF. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Kung gusto niyo bumili ng merchandise po ng CFD, maaari po. Punta kayo sa Facebook page ng Catholic Merchandise. At doon po nakalagay po doon yung mga mugs, mga t-shirts na pwede niyong pagpilian. At tulungan niyo po ang CFD kasi wala pong pondo ang CFD. Lahat po ng proceeds o yung kikitain dyan ay ginagamit po sa mga logistics. Opo. Ang Sangguniang Laiko ng Pilipinas ay magkakaroon po ng
ng Walk for Life, Walk for Hope 2025. Etong Sunday, February 23, alas 4 ng hapon. Pakishare nyo to sa mga kaibigan yung nasa Maynila. Ang meeting place doon sa Lawn Sea Flower Clock area, Rizal Park sa Luneta. Ang rota magsisimula sa Maria Orosa Street papuntang Manila Cathedral. Yan po ay hatid na announcement ni LICO President Javi Padilla ng Sangguniang LICO ng Pilipinas. Walk for Life, Walk for Hope. Sunday na po yan, alas 4:30. Ang rota magsisimula sa Maria Orosa Street hanggang sa Manila Cathedral. Alright, mga kapatid, supportan niyo po yung ating pong YouTube channel, ang State of Grace TV. Lahat po doon ina-upload ni Bro George. Maraming salamat kay George sa pag-upload ng mga videos natin. Please subscribe, pakishare to sa mga tropa natin. If you would like to help or to partner with Brad Calix sa ministry, just go ahead. Kailangan natin ng tulong po, mga kapatid, ng mga kapatiran para sa gawain ng Panginoon Diyos. I cannot do it alone. Wala akong pondo para dyan. Meron po ako yung mag-prepare ng mga series of messages. Alalayan kayo to journey with you sa ating faith bilang Katoliko. Pero pagdating po dyan sa ating mga pang-logistics, inaasahan lang ho natin yan sa Panginoon Diyos. Opo. At siyempre, sa graciousness po ninyo ng mga kasama natin. Nagdadasal po tayo ng 1 hektarya para sa Bacolod. Para saan yung 1 hektarya, Brad Calix? Pagtatayuan po natin yan ng chapel later on. Yan po ay para sa mga converted pastors sa Negros. At magpapatayo tayo dyan ng mga istruktura. Unahin natin yung chapel, pangalawa yung malilipatan namin kasi doon kami titira. Inaay po namin ang Murcia. Bigyan tayo ng Lord ng 1 hektarya dyan na magagamit sa expansion ng ministry. At yung mga mako-convert na mga pastors na magiging kasama natin dyan ho kami sa paligid niyan. Dyan sila titira. Okay? Yung kanilang mga pamilya. At yung kalahati siguro ng 1 hektarya ay gagawin namin for livelihood para ho masustain yung pangangailangan namin. So malaking hamon po yan. Opo, sa lupa na lang eh. Mahal po yung lupa eh. So ipagdasal natin na kung ibibigay ng Lord yan sa atin this year, salamat kasi I will be celebrating my first year anniversary sa Katoliko, sa birthday ko mismo, December 3, etong taon na ito. Yeah, mahaba-haba pa naman ho. Meron pa tayong 10 buwan para manalangin. Sana ibigay ng Lord yung lupa. Kailangan natin lupa. Okay? Pagkatapos ng lupa ay babakuran po natin yung isang 1 hektarya, babakuran natin yan. Tapos pangatlo, magsisimula na yung paglalagay natin ng pundasyon, dahan-dahan. Unahin natin yung chapel para doon sa mga makakilala sa Panginoon Diyos na mga protestante na magiging kabahagi sa atin. Yun po yan. At baka wala na ako, hindi ko na matatapos yung structure. At least may magpapatuloy, no? Mahalaga lang dyan na simulan natin at kayo, nakasama natin dito sa Kabrad, ay kapartner po ng gawain ng Panginoon Diyos. Pag-pray niyong patuloy yung aking misis sa kanyang sitwasyon, 3 linggo na ho siya hindi nakapasok sa school. At mag-ask po ako ng permission sa kanya kung okay lang na makita niyo siya rito sa online, ha? Mas maganda marinig niyo siya kung ano yung ganyan sasabihin, makita niyo rin siya. At least sa screen, hindi ko alam kung papayag lang po siya, no? Pero yun ang aking desire na magsalita siya, magkwento siya ng konti tungkol sa kanyang pinagdadaanan at ano yung kanyang mga personal concern para may pagdasal po natin siyang patuloy. Alright, 6:59 sa aking orasan. Gusto kong batiin yung mga kasama natin dito ngayon. Kay Ismael Bernat Galindo, maraming salamat bro. God bless sa pamilya. Kay Lorenda Bertudazo. Good morning brother. Kanindot ba sa imong mensahe? Maraming salamat po. Junior Coronel, maraming salamat bro sa pag-join. Kay Sonet Senas. Sino pa? Bobby Taruk, salamat bro. Kay Ace Adelante, maraming salamat Brad.
Rene Boy Kalimpong, salamat. Mendoza Dani. Si Mendoza Dani, salamat. Kay Elfrey Soto Habido. Salamat kay Betty Pasyente. Erwin de la Cruz, Brad, salamat. Michael Acohedo. Sa akin may bahay, salamat. Edison de Mihilio, salamat bro. Kay Ate Ya Montejo, salamat. Elizabeth Baknat, Jojo Galiste. Watching from Manila, sabi ni Jojo. Jo, thank you ha. God bless. Kay Samuel Hinayon, kaya kay salamat. Sino pa? Ordinaryong Katoliko, salamat kapatid. Angelo Ruiz Kuraming. Brad Abner, maraming salamat bro. God bless sa ano mo ha, sa Facebook mo. Corazon Gagi, salamat ate. Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, maraming salamat. Sino pa? Pipito Barbon, Armida Decena, ma'am, salamat. Good morning, Brad Calix, sabi ni Ate Armida, watching and listening from St. Francis Borgia, Paris, Isio. Kasama niya si Reverend Father Eril D. Agus. Maraming salamat, Pads. God bless po. Mario Sorocam, Valenzuela Jr., maraming salamat, Brad. God bless. Si Pastor Benjamin Calpo dyan sa Estados Unidos. Pastor, God bless po sa ministry nyo ha. Kay Asel Ignacio Pacba. Kung di ako nagkakamali, kaklase ko to sa high school 86, 87 dyan sa Ramon Magsaysay, Cubao High School. Asel Ignacio Pacba. Salamat for joining kapatid. Kay Leti Auza. Good morning po, Brad Calix at Sister Apple. God bless. Si Apple nandito pa. Apple, salamat ha. Good morning kay Ninong, sa kay Ninang. Sino pa? Ebenezer Pastor, salamat po. Si Jigs Brilla, salamat Briggs. God bless. Kay Nilo Bonita, good morning bro Calix and Sister Apple. Have a nice day po. God bless. Kay Yesu Nets, good morning to all. To God be the glory. Maraming salamat. Alben Bahan, Ami Jokino Sano, maraming salamat po. From Fuji, Japan. Okay. Si Shula Daarol Ronquillo. Ayun, maraming salamat. Meron tayong dalawang nakasama rito na medyo iba yung sinasabi nila eh. Hindi ko na binanggit yung pangalan sa yung kanilang mga sinasabi. Mga walang magawa eh. Oo eh. Nanggugulo lang eh. Ewan ko ano, yung mga nanggugulo na yan, pilit nila sinasaksak sarili nila dito sa broadcast. Hindi naman sila welcome dito. Kuha ko sa inyo mga Brad, kung wala kayong magawa, punta kayo sa iba. Wag dito ha, wag dito. Kasi hindi namin kayo ini-entertain dito. At wala kayong lugar dito. Kung gusto nyo lang na kayo manggulo rito sa ating broadcast, payong kapatid lang, maghanap-hanap kayo na ibang lugar, hindi rito ha. Kasi yung mga kasama namin dito, mga seryosong Katoliko ito eh. At kung kayo po'y manggugulo rito, nagsasayang kayo ng panahon nyo rito. Opo. Kaya payong kapatid lang, wag na ho kayo rito. Kasi hindi kami marunong mambash na katulad nyo. Pero ang pakiusap ko lang sa inyo mga brad ha, lumipat na lang kayo. Doon kayo sumama sa kagrupo nyo ha, para mag-enjoy kayo pare-parehas. Sige, sige. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Magkita tayo mamayang gabi ha, alas 8 para sa ating usapang Katolisismo. Maganda ho yung pag-uusapan natin mamaya. Tayo po'y manalangin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Gusto namin pagdasal si Santo Papa Francis sa kanyang sitwasyon. Alam po namin na mahirap yung sitwasyon niya sa ngayon, pero kailangan niya ng dasal. Gusto po namin ang kalooban niyo para sa kanya. Pinagdadasal po namin ang kalooban niyo sa mga kasama ko sa broadcast ngayon, na mga pinagdadaanan sa pamilya, relasyon, trabaho,
sa pananampalataya kay Kristo. Pinagdadasal po namin na kayo ang siyang mapapurihan. Marami kami struggles personally, pero naniniwala ho kami na kailangan namin ng ayuda na galing sa inyo, Banal na Espiritu. Tulungan nyo kami na mag-grow sa aming pananampalataya. Mas makita namin yung kahabagan ng Diyos sa aming buhay sa araw-araw. Kami nagdadasal po. Pagpapalain nyo ang March 4 na event doon sa Cagayan de Oro, kila Pastor Dora, na magtagumpay po yun sa kanilang pasasalamat sa ika-10 anibersaryo. Pinagdarasal po namin lahat ng mga pare ng Diocese ng Bacolod sa Cebu ngayon. Ingatan nyo sila hanggang bukas po sila doon. Mag-enjoy sila sa kanilang taunang retreat. Maraming salamat kasi marerefresh na naman sila at pagbalik nila sa kanilang parokya ay panibagong lakas ang maaari nilang ibigay at maramdaman namin bilang mga parishioner. Nagdarasal kami sa lahat ng aming mga kaparian sa buong Pilipinas. Pagampanan nila ang kanilang tungkulin at kami na mga laiko ay suportahan namin ang aming kaparian. Huwag kami magpasaway. Kami ay sumuporta sa pananalangin at pinansyal para makausad ang gawain ng Panginoon Diyos sa lupa. Maraming salamat kasi napakabuti nyo. Patuloy kayong tumulong po sa mga may mga karamdaman, Ama, sa mga probably inooperahan sa mga oras na ito sa iba't ibang ospital, na sila po ay makaka-recover kaagad sa inyong tulong. Na alalahanin niyo po ang aking may bahay sa kanyang sitwasyon. Patuloy kami nagdadasal ng inyong kalooban para po sa kanya. At si Ronaldine, si Winnie Angel, na ilang mga kaibigan na may mga pinagdadaanan po sa mga oras na ito. At kami po ay nagdadasal para sa aming mga OFWs. Samahan niyo po sila at pagpalain. Napakahirap ng kanilang trabaho at pagtsatsaga sa ibang bansa para po sa kanilang pamilya. Lalo't higit ang aming concern yung kanilang spiritual life. Some of them ay hindi nakakapagsimba at bawal ang Biblia sa kanilang lugar. Pero sana magkaroon sila sa kanilang personal reflection. Bago matulog, ay naandun pa rin po ang salita ng Diyos sa kanilang mga isipan. Medyo mahirap ito sa isang banda, pero kami po ay nagdadasal na tulungan niyo sila na sa kabila ng ganitong sitwasyon ay hindi sila makakalimot sa kanilang relasyon sa Panginoon Diyos. At gamitin niyo po yung mga online para sila po ay matulungan espiritual. Maraming salamat sa mga kapatiran na kasama namin dito sa broadcast. At sana nga po ay patuloy niyo silang bigyan ng kalakasan at patnubay. We just want to thank you. Samahan niyo kami sa maghapong ito. Ma-enjoy namin ang maghapon. Nakasama ho kayo. At maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Pakishare po itong video na ito kung sa tingin nyo ito ay makatulong sa Catholic community. At once again, sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aking 2 anak, ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. Kita tayo mamaya alas 8 sa ating evening broadcast. Ingat po kayo and bye for now.